Nagpahayag din ngayong araw na ito si Bongbong Marcos Jr. bagamat kanyang itinatanggi na hindi siya involved daw sa kunwari ay mga maniobra ng kanyang pinsan at mga alipores at mga tauhan nito hinggil sa impeachment attacks laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit hindi napigilan ni Bongbong Marcos Jr. na magpahayag ngayon ng kanyang involvement na talaga sa impeachment complaints na ito para wasakin ang pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng weaponization of the impeachment mechanism. Ano po ang binabanggit ni Bongbong Marcos Jr.? Ang sabi po niya, let me make it very, very clear, no? Ganon pong words na ginamit niya, no? Let me make it very, very clear that the Supreme Court did not rule on the wrongdoings or no wrongdoings pertaining to the accusations against the Vice President. Kundi procedural lang daw po ito. Hindi! Mali! It's beyond procedural. It's about constitutional. Hindi lang po yan procedural and substantial due process, no? Siguro, binulungan siya na magpahayag ka ng statement, no? Sa makatuwid, mga kababayan, kung ganun po ang tuno ang ipinahayag ni Marcos Jr., instead na reconciliatory, instead na unifying, instead na pangpakalma, ay nagbibigay po siya ng double alarm signal na gusto niyang ipagpapatuloy pa rin ang paghabol at ang pagmaniobra na talagang latiguhin si Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment mechanism. Sapagkat ang tuno niya, hindi pa siya kontento doon sa naging hatol ng Korte Suprema. No? Kolokoy talaga ito si Marcos, no? Ito po ay nuknukan ng sinungaling, tarantado pa. Alam niyo po ba, mga kababayan, na mayroon po sila na nagkaroon ng pananagutan sa taong bayan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 203 billion pesos na mga utang sa buwis sa kanilang estate taxes. At ito po ay nagkaroon sila ng kaso. At ito ay nagkaroon na ng final and executory decision sa Korte Suprema. Sinisingil po ng gobyerno mismo ang pamilya Marcos kung saan si Bongbong Marcos ang state administrator ng 203 billion pesos with final and executory decision coming from the Supreme Court. And yet, ngayon magkukomentaryo itong bugok at tarantado na si Marcos Jr. dito sa desisyon ng Korte Suprema as if may alam siya at as if may pakialam talaga siya. Lumalabas tuloy na ginagamit talaga niya itong mga ginagawa ng kanyang pinsan at ng mga aliporis nitong bayaran na mga political operators and mercenaries kagaya po nila Hontiveros, Trillanes, De Lima at mga kasabwat nila na mga Dilawan at Pinklawan Zumbis, mga hilaw na komunidad at pati na rin po ang mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Nagsama-sama po ito sila Marcos at sila Romualdez. At ngayon, hindi po nakapagpigil itong si Bongbong Marcos Jr. at kanyang sinasabi na dapat ipagpapatuloy pa without declaring that kind of direct statement, but the implications ng kanyang sinasabi malinaw na hindi pa tapos para kay Marcos Jr. itong maniobra para sa impeachment complaints na ito. Pag-usapan na rin po natin yan sapagkat inilantad na rin mismo ni Marcos Jr. ang kanyang mabalahibong kamay na siya talaga ang may kagustuhan din. Hindi lang po ang kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos ang gustong mapatanggal si Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, di bali ng tapakan nila at bastusin upang mabaliwala ang mandato ng mga Pilipino, mga 32 milyon na mga mamamayang Pilipino na bumoto bilang pangalawang Pangulo si Sara Duterte. Ayan. At ang pangatlo po, ano po ang implikasyon nitong dalawang ipinahayag ni Ginoong Marcos na mga
very controversial na mga pagpapahayag ng isang pangulo ng bansa sa gitna ng kaguluhang pangpolitika, instead na kanyang pakalmahin ang kalagayan ng matinding bangayan sa politika at pakalmahin na rin po ang iba pang sektor na gustong sumakay upang patindihin pa at palagablabin ang kaguluhang politika, ay mas lalo pang binuhusan ni Marcos Jr. ng gasolina instead na patayin po ang sunog at alingasngas nitong mga bangayang pangpolitika na ito. Okay, let's start. Dito po tayo sa napakadelikado at wala sa katinuan na naging pahayag ni Marcos Jr. na makikialam ang bansang Pilipinas. Ayon sa kanya, siya lang, hindi po dapat pumapayag ang taong bayan dyan. Sapagkat una sa lahat, wala po tayong anumang ugnayan o pakialam direkta sa kung anuman po ang namamagitang sigalot at bangayan at mga banggaan sa makasaysayang pinag-uugatan ng China-Taiwan conflict na ito. Therefore, wala tayong karapatang makisawsaw dito. Yan ang problema kung ang presidente bilang chief architect of foreign policy ay sobrang sipsip sa kanyang amo na Estados Unidos, kahit hindi kailangan ang ganong mga pagpapahayag ay kanya pa rin pong ginagawa. Napakadelikado po ito sapagkat nag-uupat at nag-iimbita po ng digma-digmaan at gira-girahan itong irresponsable na mga pahayag ni Ginoong Bongbong Marcos na magbibigay daw ng kinakailangang kooperasyon at suporta kung kinakailangan ang bansang Pilipinas sakali man pong magkaroon ng armadong sigalot at tunggalian ang bansang China at ang Taiwan. Wow! Napaka malinaw po na wala sa hustong hulog ng katinuan ng pag-iisip itong si Bongbong Marcos Jr. para maisipan niyang magiging sawsawero at magiging mang-uupat tayo ng digmaan instead na magpapakalma tayo ng kalagayan. Ipinapain po tayo at inilalagay ni Ginoong Marcos sa kalagayang magiging target na tayo ng China sakaling magkaroon nga ng tinatawag na shooting war between China and Taiwan. Hindi po malayo na ang mga missile system, ang mga barkong pangdigma, ang kagamitang pangdigma ng Amerika na kanilang gagamitin sa pangingialam sa sigalot at armadong tunggalian ng Taiwan at China sakaling mang ito'y sumiklab, manggagaling po ang mga naturang nakaimbak na mga kagamitang pangbomba, mga impapawid na mga gagamiting mga missile at ano pa mang kagamitan at teknolohiyang pangmilitar na naka-predisposition and forward deployment na po sa pamamagitan ng EDCA na atin pong pinapatupad sa ngayon. Kaya kung ako po ang bansang China, sa ganyang mga ipinapahayag ni Ginoong Marcos, ay naghahanda na po ang China na tayo ay sasalakayin kagaya po ng nangyari sa pagitan ng armado na tunggalian at naging full-scale war sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Dadanak po ang maraming dugo at mawawala po at magkakaroon ng malaganap na kamatayan ang ating mga kababayan sakaling mangyari itong tapang-tapangan at bulok na style ni Marcos na magdigma-digmaan laban sa China. Wala tayong dapat gawing pangingialam. Instead, dapat tayo ay facilitator at tayo ay advocate ng kapayapaan. Bakit ngayon biglang naging tagapagtambol ng mga digmaang panawagan ang gobyerno ni Marcos? Raylen Adaro Abergas and Joy Gardner and Ramon Ramas. Nakakabahala po mga kababayan itong ginagawa ni Bongbong Marcos Jr. sakaling hindi po tayo magkaroon ng paninindigang tuligsain
at ipanawagan na dapat itigil po ang itong very inflammatory, nakakapaglagablab na mga pahayag ni Ginoong Marcos na para bagang ibinabala niya at isinasalang sa front line of war ang ating bansa kapag nangyari po ang aktwal na armadong tunggalian sa pagitan ng Taiwan at ng China. Magkano po ang kabayaran nito kay Marcos? Ano po ang ipinagpalit nito? Kung bakit ganito na lamang ang pagmamadali ni Marcos na dalhin ang digmaan papunta sa ating bakuran at tayo po ay magiging soon to be the new frontier of the second front of war theater sa pagitan ng China at ng Taiwan with the US intervention in the region. Tayo po ang magiging pangalawang teatro ng digmaan kapag nangyari po ito. At sino po ang isa sa mga line of target ng China na bibigwasan nila kapag nagkaroon po ng pagbubukas at pagsiklab ng second frontier of the war theater in the Pacific area sa pagitan ng China at Taiwan, at ang nagpa-prop up at nakikialam at bumubuhos ng panunulsol para sa digmaang ito ay ang Estados Unidos. Yan ang tanong po, ano ang naging kabayaran para sa kay Marcos kung bakit niya itinutulak na ang bansang Pilipinas ay maging plataporma ng paglulunsad ng digmaang pangingialam ng Amerika laban sa China gamit ang proxy war issue between Taiwan and China.